Walang personalan. Nasa linya natin, Kabataan Party List Representative Attorney Renico. Attorney ko. Congressman, Congresswoman, Igan at Hello Connie, po. magandang Good morning umaga. po sa Good morning, inyo. good morning. Ito, napapag-usapan po yung pagbaba po ng edad, ano? Balikan natin yung batas sa juvenile justice system natin. May nakikitang parang, lalo na doon sa 14 years old, no? Na after mapunta pala sa bagong pag-asa, ma-rehabilitate, magkaroon ng remorse, wala pala siyang criminal liability at maaring makalaya uli. Parang hindi yata matanggap ng publiko na tatlo na patay niya, Atty. Ko. Meron ba kayong move dyan na amyendahan o ikaw ba ipabor na maibaba pa yung edad ng criminal liability ng juvenile? Good morning po. Good morning. Ulit-ulit po nagkakaroon ng ganitong discussions every few years, no? Pareho po yung ating paninindigan noon hanggang ngayon, hindi po tayo payag sa pag-lower ng minimum age of criminal responsibility. Sang-ayon tayo doon sa framework ng bill na pagka may nasa minor de edad, hindi pa well-developed yung brain, yung sense of values and morals. Kaya ang priority ay rehabilitation, reintegration, restorative justice, at syempre, pagpapaintindi sa bata ano naging mali na ginawa niya at paano siya ma-hold to account sa ganon. Eh hindi po through penal punishment, no, pagkukulong, yung best mode of accountability nito. In fact, sa studies na sa ibang bansa, no, the moment and mas maagang matag mo bilang kriminal ang isang bata, na mahirap ma-shake off yung label na yan. Most likely, gagawa po sila ng mga gawain that will be most similar doon sa label na tinatag sa kanila. Ayaw natin ng ganon. Gusto natin, maintindihan nila kung ano yung tama at mali, panghawakan nila yung tama, i-reject nila yung mali, gawin at hawakan nila yung ganong mga paninindigan sa buong buhay nila. Oo. I-assert nila din sa iba. At hindi malulong sa pagkamali dahil sa mga label or kaya sa punishment na marahas gaya ng pagpapapasok sa kanila sa prison system. Pero ma'am, ito ako ang observation ko lang, kanina nagkukwentuhan kami ni Igan. Siguro yung mga bahay pag-asa, ma'am, dapat talagang maging seryoso yung programa. Responsive, oo. Tapos yung pong facility, angkop. Kasi marami ho ako na encounter, no, personally, na hindi ho maganda yung itsura nung kalagayan ng mga Parang hindi sila bata doon. mare-rehabilitate. Yun nga ho. Ano ho ang tinitignan ninyo dyan na mga paraan? Kaya dapat siguro ayusin muna, di ba, yung mismong paglalagakan po at programa ng Bahay Pag-asa. Bawat LGU. I fully agree po. Hindi po ngayon angkop yung mga youth rehabilitation centers natin para gawin yung mandate nila. So para sa atin, no, opportune to dahil papunta tayo sa budget ngayon for the 2027 budget. Opo. Yung team natin magkaroon ng mas maraming youth rehabilitation centers, mas angkop at sapat yung serbisyong nandoon, no, edukasyon, yung mga iba't ibang aktibidades na pwedeng gawin ng kabataan. Lahat po yan kailangan ng hindi lang ng tao pero ng suporta ng Estado. Siguro babalik po ako doon sa pinanghahawakan hindi lang ng international instruments pero batas natin. The state has the primary responsibility for the development of children. At kapag may children in conflict with the law, kailangan po nilang buhusan ng effort para po hindi manatili na in conflict with the law siya. Okay. Or pag lumaki na sila, ganun pa rin yung outlook nila. Ito pa revelation kanina, kausap namin yung sa Juvenile Welfare Center, no? Wala palang kulungan. Kunyari, itong si 15 anyos, pag naging 18 yata, no? Tsaka siya makukulong. Pero dapat hindi siya makasama dun sa ibang matatandang kriminal. Wala pala tayong facility na itinatakda rin po ng batas, attorney ko. Yun po yung mahirap dahil hindi po sapat na pinopondohan yung implementation ng Yes. law. I think opportune to na moment para itanong, no, sa DSWD, sa DOH, sa DILG na supposedly nagko-cooperate, nagko-collaborate para ma-implement to. Paano ba natin talaga na-appreciate yung pagpapanagot sa mga kabataan?
meron tayong framework in law, hindi pa nai-implement for so long, paano natin maaasahan na magta-translate yung framework na to kung hindi naman po nai-implement in the first place? Yun po yung gusto natin itanong pang budget season. Oo. Pero ito bang batas, hindi ba pwedeng amyendahan para tumugma na sa tawag ng panahon? Kasi ang mga reaksyon ngayon paggrabe na ng paggrabe ho, no? Yung pagiging marahas o violente ng mga kabataan, attorney ko. Sa akin po, hanggat hindi pa naman fully nai-implement yung law, hindi natin masasabi na Yung batas. naging effective yung batas. So, implement muna, tapos kung ano mang kailangang i-review. Pero ako po, hindi po ko sang-ayon sa framework na i-introduce sa mas marahas na environment ang kabataan, tapos we'll just hope and expect na paglabas niya, naintindihan niya yung lesson. Sa punot dulo po niya, hindi po niya may intindihan na hindi siya dapat maging marahas. Paano natin O papaunawa? maging tama. Paano din natin papaunawa sa publiko at sa mga namatayan na itong 14 years old, 3 po ang pinatay niya? Kaya po natin gawin yon ng sabay, no? Yung pagpapaaral at pagpapanagot. At the same time, messaging and pagtawid sa mga biktima na hindi po acceptable yung ganitong klaseng gawain. Hindi po natin masasabi na ang only way na masasabi natin na unacceptable tong ginawa ay kung may marahas tayong punishment sa isang tao. So sa dulo naman nito, gusto natin na hindi na maulit yung nangyari. So pagpapaintindi, rehabilitation, yung paraan sa ganito, na hindi po mangyayari kung ikukulong nyo lang yung tao at hindi po ituturo kung bakit mali. Ma'am, ito talaga napakalalim ho kasi ng pinanghuhugutan ng problema sa society natin ito 'Di ba? Sabi nga nila, 'di ba, it takes a village to raise a child. Ibig sabihin tulong-tulong talaga dapat tayo nagpapalaki ng maayos na kabataan. Pero sa kaso po ng maraming kabataan sa lansangan, napaka-expose nila sa harsh environment, mismong mga komunidad po, no? Parang hinahayaan na ganun ang lalaki ho yung mga kabataan So, where do we start? Dapat ba talagang balikan muna natin yung mga batas natin, 'di ba, sa komunidad para sa mga pagproteksyon sa ating kabataan, ma'am? I understand siguro yung bigat ng nangyari at ng lahat ng circumstances na nagko-compound tungkol dito. Sa punot dulo nito, ayaw po natin na may kabataang nararamdaman na viable yung ganitong path forward bilang solusyon sa problema natin. And tama po kayo, karamihan ng factors at play dyan ay yung mga systemic issues, kahirapan, no? And nagko-compound yan sa stress, mental health, na kapag ang kabataan 14 years old, even below 25 years old, hindi pa developed yung utak nila, 'di ba? Hindi pa napaprocess ng maayos yung ano bang nangyayari sa kanya, ano bang nangyayari sa atin at anong solusyon. Nagiging mas vulnerable sa ganitong klaseng mga pag-iisip. So, nasa responsibility natin na ilayo sa ganitong klaseng frameworks. Hindi po mangyayari yun kung marakas yung treatment natin sa kabataan. Mas marireinforce lang sa kanya yung thinking na karahasan is the way to survive in this world. So, education po is the path forward. No, at the same time, hindi po tayo dapat hindi po enabling, quote unquote, or coddling yung hindi pagkulong sa kanya. No? Meron lang po tayong frameworks na available at nasa taas para sabihin na merong pag-aaral at pananagutan pagkatapos ng ginawa niya. Yung value system natin, sabi nga parang bumababa ang kalidad. No? Kasi mismong yung mga magulang minsan hindi na present, 'di ba, sa pagpapalaki ng mga anak. Sabi ko nga kanina, may mga observation na yung mga batang gumagawa ho ng krimen, laking kalsada, laking barkada, laking gang. Hindi na ho laking magulang. Well, ang kailangan nating i-pinpoint dyan, ano po bang natuturo ng, for example, sa schools natin, that doon po nakikita yung primary responsibility ng state, yung values na gusto nating ma-exhibit ng kabataan. At sa pamilya mismo, right diba? Right now, may report yung EDCOM 2, na
hindi nagsistick yung lessons sa mga kabataan, modular yung pagtuturo. Hindi lang to sa values, pero everything else. Pero dahil nga hindi na aalaw yung kabataan na mag-exhibit ng critical thinking skills, rote memorization lang yung pagpapaaral sa kanila, wala pong tumatatak na mga lessons, much less values. Oh. So, ito po to, iba't ibang agencies yung kailangan pong mag-assess. Oo. Paano po ba nade-develop ang kabataan? Paano po pagka may magpanagot, paano nare-rehabilitate, paano na pag-aaral na ano yung tama at mali, no? At paano pagka adult na siya, no? Napapractice yung ganon. Yun po, kaya po, well, ngayon, kailangan pag-usapan tong lahat. And at the same time, no, critically nating i-assess, no, bakit po nangyari to. So tayo po sa Makabayan, we will be filing today, no, a House resolution Okay. para imbestigahan yung nangyari sa Tacloban. At ayaw natin na may school-related violence na pattern dito sa ating bansa. Oh, okay. Alright. Attorney Ko, maraming salamat. Thank you po Abangan sa namin inyo. yung resolution na yan. Ingat po. Thank you po, ma'am. Ingat po, salamat po. Yan po ang pananaw naman ng Kabataan Party List Representative, si Attorney Rene Co.